Paano kung ang taong pinakamamahal mo biglang magbago at maging kasangkapan ng dilim? At paano kung ang tanging paraan para mailigtas siya, ay siya mismo ang kailangan mong wakasan? Ito ang kwento ni Ramon at ng kanyang kasintahang si Liza, isang pag-ibig na sinakal ng gayuma ng aswang. Handa ka na bang madama ang takot at sakit na dulot ng pagmamahal na binalot ng kababalaghan? Ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan at kwentong bayan na ibinahagi sa atin. Maaaring may ilang bahagi na binago para sa mas malinaw na paglalahad, ngunit layunin lamang nito ang magbigay ng libangan at pagninilay. Huwag isiping ito ay paninira o tiyak na pagsasabi ng katotohanan. Ang anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Minsan, ang pinakamasarap magmahal ay siya ring pinakamasakit, lalo na kung ang pag-ibig ay hindi na buhat ng damdamin kundi ng isang mabisang gayuma. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan, may isang kasintahan na bigla na lamang nagbago, mula sa pagiging mapagmahal at tapat, naging malamig, misteryoso, at tila baga-ibang nilalang na ang nagpapakilos sa kanya. Ang lahat ng ito ay nagsimula isang gabi nang mapansin ng kanyang nobyo ang kakaibang kinikilos ng babae, mga matang hindi kumukurap, mga salita na mahirap intindihin, at mga gabi na bigla na lamang itong nawawala sa gitna ng dilim. Sa baryong iyon, kilala ang katahimikan. Ang hangin ay laging may dalang amoy ng basang lupa at damo, at ang gabi ay madalas nababalot ng huni ng mga kuliglig at iyak ng mga uwak na lumilipad sa itaas ng mga puno. Ngunit sa kabila ng tila simpleng tanawin, may itinatagong hiwaga ang baryo, mga alamat ng mga aswang na umuukil-kil sa takot ng mga nakatira rito. Karamihan ay piniling wag pansinin ang mga kwento, ngunit may iilan na nakasaksi ng mga bagay na mahirap ipaliwanag. Ang ating kwento ay umiikot sa isang binata na ang pangalan ay Ramon. Isang simpleng lalaki, tahimik at masipag, na ang tanging inaasam ay ang makasama sa habambuhay ang kasintahang si Liza. Noon, si Liza ay kilala bilang mabait, mahinhin at masayahin. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nag-iba ang kanyang ugali, nagiging mailap, tila laging pagod, at kadalasan ay parang may sariling mundo. Si Ramon, na dati masaya at puno ng pag-asa, ay nagsimulang magtaka at mabahala. Isang gabi, habang sila'y magkasamang naglalakad pa uwi, napansin ni Ramon na malamig ang palad ni Liza, halos wala ng dugo o init. Sa halip ng umiti gaya ng dati, nagbitaw ito ng mga salitang walang saysay, mga bulong na tila chant na hindi niya maunawaan. Nang tanungin niya ang dalaga, ngumiti lamang ito, ngunit ang ngiti ay hindi na kanya, para bang ibang nilalang ang nakatingin mula sa loob ng katawan niya. Lumipas pa ang mga araw at lalo pang dumami ang mga senyales. Sa bawat pagtitipon sa baryo, napapansin ng mga tao na nakatitig lamang si Liza sa mga sanggol at buntis na babae, tila may itinatagong pananabik. May mga pagkakataon ding nakikita siyang palihim na gumagala sa ilalim ng buwan, nakasunod sa mga anino na hindi malaman kung saan patutungo. At isang gabi, nagising si Ramon na wala sa tabi niya ang dalaga. Sinundan niya ito sa dilim at doon niya natuklasan ang bagay na magpapayanig sa kanyang mundo. Bago pa man niya maabot si Liza, may narinig siyang tinig, isang malalim at garalgal na parang nagmumula hindi sa tao, kundi sa nilalang na hindi dapat naroroon. Ang tinig ay nagbubulong ng mga salita tungkol sa pag-ibig na walang wakas, ngunit may kapalit na dugo. Nang masilip niya mula sa likod ng puno, nakita niya si Liza na nakaluhod sa harap ng isang matandang babae na may mapurol na mga mata at balat na parang tuyong balat ng ahas. At sa kamay nito, hawak ang isang maliit na bote ng likido, isang gayuma na ayon sa alamat, gawa mismo ng mga aswang. Ang puso ni Ramon ay bumilis ang tibok. Gusto niyang sumugod, gusto niyang iligtas ang kasintahan mula sa kapahamakan, ngunit parang may pumipigil sa kanyang mga paa. Ang kanyang isipan ay napuno ng tanong, bakit kailangan ni Liza ng gayuma kung tunay siyang nagmamahal? Sino ang matandang iyon at bakit parang kontrolado nito ang bawat galaw ng babae? Habang patuloy niyang pinagmamasdan, napansin niyang dahan-dahan umangat ang ulo ni Liza, at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang mga mata nito na nagliliwanag sa ilalim ng buwan, hindi na mata ng kanyang minamahal, kundi mata ng isang bagay na gutom at mapanganib. At doon nagsimula ang bangungot na hindi niya akalaing magiging bahagi ng kanyang buhay.
Ngunit ang tanong hanggang saan ang kayang gawin ni Ramon upang mailigtas ang babaeng mahal niya. At kung ang pag-ibig nila ay ginapos ng gayuma ng isang aswang, mayroon pa bang pag-asang mabawi si Liza? Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, narinig ni Ramon ang unang malakas na halakhak ng matandang babae, isang tawa na gumapang sa kanyang balat at nagbigay babala na ang kanilang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. At dito nagsisimula ang kwento. Ramdam ni Ramon ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib habang nanatili siyang nakasilip mula sa puno. Ang bawat halakhak ng matandang babae ay tila palad na humihigpit sa kanyang liig. Pinipigilan siyang huminga ng maayos. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tawagin ang pangalan ni Liza, ngunit naninigas ang kanyang dila. Ang dilim ng paligid ay parang may buhay, gumagalaw ang mga anino sa mga sulok ng kanyang paningin, at ang katahimikan ng kagubatan ay tila sinadyang wasaki ng bulong ng matanda. Habang nakaluhod si Liza, napansin ni Ramon na nanginginig ang katawan nito. Ngunit kakaiba, ang panginginig ay hindi dahil sa takot kundi parabang dahil sa labis na pananabik. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na bote ng gayuma na hawak ng matanda. Ang likidong nasa loob ay kumikislap, kulay pula na parang dugo na sinasalamin ng buwan. Sa bawat iglap, tila mas nagiging mailap ang presensya ng kasintahan niya. Naalala ni Ramon ang mga unang araw nila ni Liza. Noon, napakasimple ng lahat, nagkikita sila sa tabing ilog, nagtatawanan at nagbabalak ng hinaharap. Ngunit unti-unti, nagsimulang pumasok sa kanilang buhay ang mga usap-usapan sa baryo. May nagsasabing nakitang nakikipag-usap si Liza sa isang matanda sa gilid ng gubat, isang babae raw na hindi tumatanda at laging may dalang maliit na supot ng mga halamang tuyot. Pinagtawanan lang ni Ramon ang mga tsismis noon, ngunit ngayong nasa harap na niya ang lahat, nagsimulang bumigat ang katotohanan. Ang pag-ibig ay walang hanggan kung kaya mong isakripisyo, bulong ng matanda habang inilalapit ang bote sa labi ni Liza. Napapikit si Ramon, umaasang hindi ito totoo. Ngunit sa kabila ng pag-asa, narinig niya ang paghinga ni Liza, mabilis at mabigat, para bang handa na itong lunukin ang lahat. Doon nagsimulang marinig ni Ramon ang mga tunog sa paligid, huni ng mga ibon na biglang naglaho, kaluskos ng mga tuyong dahon na para bang may dumadaan, at isang mahinang ungol na hindi niya matukoy kung galing sa hayop o tao. Ang mga sanga ng puno sa itaas ay kumikilos kahit walang hangin. Ang hangin mismo ay amoy bulok na karne at nasusunog na damo. Nagpasya siyang umatras, dahan-dahan, ngunit nang lumingon siya, may natanaw siyang dalawang mata sa dilim, mapula, nakatitig sa kanya. Hindi niya matiyak kung iyon ay hayop, ngunit masyado itong mataas para sa aso at masyadong mabigat para sa pusa. Sa isang iglap, naglaho ang mga mata, ngunit naiwan ang pakiramdam na hindi na siya nag-iisa. Samantala, bumabalik sa alaala ni Ramon ang mga sinabi ng kanyang lola noong bata pa siya. Lagi nitong ikinukwento na ang mga aswang ay hindi basta-basta nananakit. Minsan, mas gusto nilang mag-akit gamit ang pag-ibig, sapagkat mas matamis daw ang dugo ng taong kusang lumalapit kaysa sa pilit na kinukuha. Noon, pinagtatawanan lang niya ang mga alamat, ngunit ngayon, bawat salita ay tila sumpa na biglang nagkatotoo. Napatitig muli siya kay Liza. Ang kanyang kasintahan, na dati puro lambing at halakhak, ngayon ay parang estrangherong nilalang. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang bumukas, handang tanggapin ang gayuma. Sa gilid ng kanyang mukha, may aninong kumikilos, hindi malaman ni Ramon kung iyon ay parte ng katawan ng matanda o ibang bagay na naroroon. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Hindi na iyon basta takot lamang, parang may kamay na dumapo sa kanyang balikat. Mabilis siyang lumingon ngunit wala siyang nakita. Tanging mga dahong gumagalaw sa sahig at aninong naglalaro sa paligid ang bumungad sa kanya. Ngunit malinaw ang naramdaman niya, may humawak sa kanya, malamig na malamig, para bang kamay ng patay. Habang mas lalong lumalalim ang gabi, nagsimulang umalon ang hangin. Ang mga puno ay nag-iingay na tila daan-daang bulong ang sabay-sabay na umaalingaungaw. At sa lahat ng ingay na iyon, isa ang tumimo sa tainga ni Ramon, ang mahinang pag-iyak ng isang sanggol. Napatingin siya muli kay Liza. Sa ilalim ng kanyang mga palad, may nakalagay na maliit na tela na para bang kumikilos. Hindi niya maaninag kung ano iyon, ngunit ang iyak ay nagmumula roon.
At sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga labi ng kanyang kasintahan na ngumisi ng kakaiba, mas malalim kaysa sa anumang nakita niya noon. Pinilit niyang manatili sa kanyang taguan, ngunit ang bawat sandali ay parang nagpapalubog sa kanya sa isang bangungot. Ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, ito pa ba ang Liza na minahal niya, o isang nilalang na kinokontrol ng mas masahol na kapangyarihan? At bago pa niya masagot ang sarili, biglang sabay na lumingon si Liza at ang matanda sa direksyon niya. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, at ang kanilang mga ngiti ay nagbigay ng hudyat na alam nilang may nanonood. Nanlalamig ang pawis na dumadaloy sa batok ni Ramon habang nananatili siyang nakasilip. Ang bawat segundo ay parang pinapabigat ang hangin na kanyang nilalanghap. Nakatingin diretso sa kanya ang mga mata ni Liza at ng matandang babae, at sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang tila pagkawala ng kanyang lakas. Para bang hinihigop ng kanilang mga titig ang kanyang kaluluwa. Gusto niyang umatras, gusto niyang tumakbo, ngunit nanatili siyang nakapako sa lupa, natatali sa kung anong hindi nakikita. Biglang tumigil ang iyak na nagmumula sa tela sa kamay ni Liza. Imbes na ingay ng sanggol, isang kakaibang tunog ang pumalit, parang halakhak na mababa at malutong, isang tinig na hindi bagay sa maliit na katawan ng isang bata. Ang tela ay gumalaw muli, mas marahas, at napansin ni Ramon na may umuusbong na itim na likido mula rito, kumakalat sa sahig ng kagubatan na parang gumagapang na mga ugat. Ang matanda ay ngumiti, ipinakita ang kanyang mga ngipin na matutulis at dilaw. Ang simula ng inyong pag-iisa, bulong nito, sabay abot ng bote kay Liza. Ngunit imbes na lunukin agad ng kasintahan, inangat nito ang lalagyan at idinikit sa kanyang dibdib. Doon nagsimulang sumiklab ang isang pulang liwanag, at nakita ni Ramon ang kanyang balat na tila sinusunog mula sa loob. Hindi, mahina niyang bulong, halos hindi niya namalayang lumabas sa kanyang bibig. At doon, parang tugon sa kanyang tinig, biglang lumakas ang hangin. Ang mga puno sa paligid ay nagsimulang mag-ugong at ang mga sanga ay nagbanggaan na para bang may gustong kumawala mula sa kadiliman. Kasabay nito, narinig niya ang mga yabag mula sa kanyang likuran. Mabilis, mabigat at hindi lamang isa. Nang lingunin niya, halos hindi na siya makahinga. 3 anino ang dahan-dahang lumalapit, mas matangkad kaysa sa karaniwang tao, at bawat hakbang ay may kasamang matinis na tunog, parang kuko na dumadausdos sa bato. Hindi niya makita ng malinaw ang kanilang anyo, ngunit sapat na ang hugis ng kanilang mahahabang braso at likong likod para magbigay ng matinding takot. Si Ramon ay napilitang umatras, at sa paggalaw niya ay nadurog ang ilang tuyong sanga sa ilalim ng kanyang paa. Ang tunog ay umalinggaw sa buong paligid. Muli siyang napatitig kay Liza, ang kanyang kasintahan ay hindi na mukhang nagulat o natakot. Sa halip, mas lumalim ang kanyang ngiti at sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng malinaw. Ramon, bakit ka nandito? Ang tinig ay pamilyar, ngunit may kasamang pagkabasag, para bang 2 boses ang nagsalita ng sabay, ang boses ng babaeng mahal niya at ang boses ng isang nilalang na hindi niya kilala. Hindi niya alam kung paano sasagot. Nanlambot ang kanyang tuhod, ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya makatalikod. Ang pagmamahal niya kay Liza ay nag-ugat ng malalim, at ang ideya na tuluyang iwan ito ay mas nakakatakot kaysa sa anino ng mga nilalang na dahan-dahan ng papalapit. Samantala, sa kabilang panig ng baryo, isang pangalawang kwento ang sabay na umuusbong. Ang kapatid ni Liza na si Marites ay nakaramdam ng matinding kaba mula sa kanilang bahay. Ilang gabi na siyang binabangungot, nakikita niya si Liza na nakatayo sa labas ng kanilang pintuan, nakangiti at kumakatok ng dahan-dahan. Ang kanyang ina ay nagsasabing panaginip lang iyon, ngunit sa mismong gabing iyon, narinig niya ang parehong pagkatok. 3 beses mabagal at mabigat. Nang sumilip siya sa bintana, wala siyang nakita kundi anino sa ilalim ng buwan. Ngunit alam niyang may mata na nakatitig pabalik. Balik sa kagubatan, nagsimulang lumapit ang 3 anino kay Ramon. Ang kanilang mga hakbang ay nag-iiwan ng bakas sa lupa, mga marka na parang sinusunog ang mismong damuhan. Ang kanilang mga hininga ay parang usok na mabaho, amoy asupre at dugo. Hindi na alam ni Ramon kung alin ang mas dapat niyang katakutan, ang matandang babae na may hawak ng gayuma, ang kasintahang nagbago, ang umiiyak na tela na hindi na sanggol,
o ang mga nilalang na lumalapit mula sa dilim. Pinilit niyang ipunin ang kanyang lakas at umatras pa, ngunit sa bawat hakbang niya ay naririnig niya ang mga bulong sa kanyang tainga. Mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit malinaw ang mensahe, huwag ka nang tumakas. Sa isang iglap, biglang nagdilim ang lahat. Ang buwan na kanina ay maliwanag ay natakpan ng makapal na ulap. Tanging ang kumukutitap na pulang liwanag mula sa dibdib ni Liza ang nagsilbing ilaw. Doon niya nakita ang nakapangingilabot na tanawin, ang tela na hawak ng kasintahan niya ay gumalaw muli at mula rito ay dahan-dahang lumabas ang isang kamay. Maliit, ngunit hindi kamay ng sanggol, kundi kamay na may mahahabang kuko, kulay itim at tila may dalang kamatayan. Napalunok si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang puso ay halos sumabog sa kaba. Alam niyang nasa bingit na siya ng isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. At sa dilim ng gabing iyon, narinig niya ang tinig ng matandang babae, mas malakas, mas malinaw at mas nakakasindak. Wala ka ng matatakbuhan, Ramon. Ang pag-ibig ay sa amin na. Nanlalambot na si Ramon habang umaatras sa malamig na lupa ng kagubatan. Ang tatlong anino sa kanyang likuran ay mas lalong lumalapit, bawat hakbang nila ay may kasamang ugong na parang kalansing ng bakal na kinakaladkad. Sa harapan niya, naroon si Liza at ang matandang babae, nakangiti, tila nag-enjoy sa takot na bumabalot sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya titingin, sapagkat saan mang direksyon siya lumingon, puro bangungot ang sasalubong sa kanya. Muling gumalaw ang tela sa kamay ni Liza. Mula rito, unti-unting lumabas ang braso ng nilalang, mahaba, payat at balot ng tila nagbabagang sugat. Kasabay ng bawat paggalaw nito ay ang iyak na hindi natunog ng sanggol, kundi halakhak na matinis, parang sabayang tawa ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Napaatras si Ramon nang masilayan iyon, ngunit mabilis siyang sumalubong sa malamig na hininga ng isa sa tatlong anino na halos nasa batok na niya. Ramon, muling bulong ng kanyang kasintahan. Ang ngiti ni Liza ay hindi ng ngiti ng isang tao, kundi ng isang nilalang naganap ng inangkin ng dilim. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula, at sa kanyang dibdib ay patuloy na sumisibol ang liwanag mula sa gayuma. Ang pulang sinag nito ay nagmistulang kadena, kumakapit sa lupa, at lumilikha ng mga hugis na parang mga simbolong hindi mawari. Naramdaman niyang napapaligiran na siya. Ang tatlong anino ay pabilog na umikot sa kanya, at ang bawat isa'y tila nag-iingay ng mga bulong na hindi niya maunawaan. Napansin niya rin ang mga kamay nila, mahahaba, kulay abo, at tuwing tatama sa mga dahon ay nag-iiwan ng abo. Hindi niya alam kung hayop sila o tao, ngunit malinaw na wala silang anumang kabutihan sa katawan. Naisip niyang tumakbo papalayo, ngunit nang sulyapan niya ang likod, ang daan na dati niyang dinaanan ay naglaho na. Wala nang mga punong kinapitan kanina, kundi isang makapal na dilim na parang pader. Hindi niya na makita ang labasan. Nababalot siya ng desperasyon at sa kanyang paghinga ay naramdaman niyang bumigat ang hangin. Hindi na iyon basta hangin lamang, parang usok na pumapasok sa kanyang baga, mahapdi, mapait, at may kasamang amoy na nakakasulasok. Tumikhim siya, ngunit ang tunog ng kanyang ubo ay natabunan ng sabayang halakhak ng matanda at ng nilalang sa tela. Hindi ka na makakatakas, sigaw ng matanda habang tinataas ang bote ng gayuma. Ang likido ay kumikilos na parang buhay, umiikot-ikot sa loob na para bang may sariling isip. At sa bawat pag-ikot nito, mas lalo niyang nararamdaman ang panghihina ng kanyang katawan. Ngunit ang pinakamasakit ay nang makita niyang unti-unting tumulo ang dugo mula sa mata ni Liza. Hindi iyon dahil sa sakit, bagkus ay parang isang ritual. Ang bawat patak ng dugo ay bumabagsak sa lupa, at sa bawat pagtama nito ay umuusbong ang maliliit na kamay na tila humahabol sa kanya mula sa sahig. Mga kamay na puno ng kuko, itim at mahahaba, na pilit na umaabot sa kanyang paa. Gusto niyang sumigaw, ngunit natuyo ang kanyang lalamunan. Pinilit niyang ipunin ang lakas upang umatras, ngunit napansin niyang ang mga kamay mula sa lupa ay nagsisimula ng dumikit sa kanyang binti. Para siyang hinihila, unti-unting binabaon sa malamig na lupa ng kagubatan. Naramdaman niyang halos mawalan na siya ng pag-asa, ngunit sa gitna ng kanyang pandinig, may isa pang tunog na sumingit, isang tinig na mahina, ngunit pamilyar.
Ramon, tulungan mo ako, napatingin siya kay Liza. Sa likod ng pulang liwanag ng kanyang mga mata, parang may bahid ng dating siya, humihingi ng tulong, humihikbi, umiiyak. Ngunit kasabay noon ay ang halakhak ng tinig na sumasapaw dito, pilit na tinatakpan ang kanyang tunay na sigaw. Ang kanyang utak ay naguluhan. Ang babaeng nasa harapan niya ba ay talagang si Liza pa, o isa na lamang nilalang na ginagaya ang kanyang anyo? At kung siya nga, mayroon pa bang natitirang paraan upang mailigtas siya? Sa mga sandaling iyon, biglang lumapit ang isa sa tatlong anino. Itinaas nito ang kanyang mahaba at matalim na daliri at itinuro siya, na para bang nag-uutos sa kanyang lumapit. Ang mata nito, pula at walang laman, ay kumikislap sa ilalim ng dilim. Kasabay nito, naramdaman niya ang lupa na mas lalong bumibigay, parang may bunganga na bubukas upang siya ilunukin. Sa amin ka na, ang bulong ng sabayang tinig, mula kay Liza, sa matanda, sa mga anino, at maging sa nilalang na nasa tela. Sabay-sabay, nagsanib ang kanilang mga tinig, at ang tunog ay kumalat sa buong kagubatan na parang kulog na nakabibingi. Naramdaman ni Ramon ang matinding takot, isang takot na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Wala siyang matatakbuhan. Wala siyang masisilungan. At sa ilalim ng nagbabadyang dilim, unti-unti niyang naramdaman na baka ito na ang kanyang huling gabi. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng mga kamay mula sa lupa, biglang pumutok ang kidlat sa kalangitan. Sa iglap na iyon, sandaling lumiwanag ang paligid at doon niya nakita ang mas nakakapangilabot na katotohanan. Ang mga anino, ang matanda at maging si Liza ay hindi lang basta nakatingin sa kanya. Lahat sila ay sabay-sabay na nakangisi, para bang alam na nila kung ano ang magiging kahihinatnan niya at wala siyang magagawa upang pigilan ito. Nanginginig si Ramon habang pilit niyang hinuhugot ang sarili mula sa mga kamay na humihila sa kanya sa lupa. Bawat pilit niyang pagpupumiglas ay mas lalo lamang lumalalim ang kapit ng mga kuko sa kanyang balat. Ramdam niya ang pagdugo ng kanyang binti at ang sakit ay umaakyat na sa kanyang katawan. Hindi na niya alam kung hanggang kailan siya makakayanan. Ang tatlong anino ay mas lumapit, nakapaling ang mga ulo na para bang aso na amoy dugo, at ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng mas maliwanag kaysa kanina. Sa harapan niya, si Liza ay nakaluhod pa rin, ngunit ang dating pulang liwanag sa kanyang dibdib ay biglang nagbago ng kulay, mula pula ay naging maitim, halos uling, at ang init na nagmumula rito ay mas nakakasunog kaysa kanina. Ang kanyang mga mata ay nagmistulang walang puti, puro itim na lamang, at mula sa kanyang bibig ay tumulo ang isang maitim na likido na parang dagta ng punong-puno ng lason. Ngunit ang pinakanakakayanig ay ang mismong ngiti niya, hindi na iyon ngiti ng masama, kundi ng taong wala ng sariling kaluluwa. Hindi kanya minahal, Ramon, bulong ng matanda habang nakataas pa rin ang bote ng gayuma. Simulat sa pool, ginamit ka lang niya. Ikaw ang sakripisyo. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan niya. Ang mga alaala nila ni Liza, ang mga halakhak, ang mga plano para sa kinabukasan, ang bawat yakap at halik, lahat biglang nagmistulang kasinungalingan. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi ng matanda o isa lamang itong paraan upang sirain siya. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Liza, wala siyang nakitang pagtutol. Ang babaeng minahal niya ay tahimik lamang, nakatingin sa kanya na parang manonood ng palabas na matagal ng pinaplano. Habang binabalot siya ng takot, biglang kumawala mula sa tela ang nilalang. Hindi na kamay ang lumabas, kundi buong katawan, isang maliit na nilalang nakahawig ng sanggol, ngunit ang balat ay kulay abo, ang mga mata ay puro puti, at ang bibig ay napakalaki, puno ng matutulis na ngipin. Ito'y gumapang papunta sa dibdib ni Liza at doon dumikit, parang sanggol na dumedede. Sa bawat higop nito, lalong namumutla ang kanyang kasintahan, ngunit imbes na mahirapan ay lalo pa itong umisi, tila ba iyon ang matagal na niyang inaasam. Si Ramon ay halos mawalan na ng malay, ngunit sa huling puwersa ay sumigaw siya, Liza. Labanan mo sila. Ngunit imbes na sagot ng tulong, ang narinig niya ay ang sabayang halakhak ng matanda at ng tatlong anino. Hindi mo ba naintindihan, sigaw ng matanda? Siya mismo ang pumili. Hindi mo siya niligtas, Ramon, isinuko kanya. At doon dumating ang pinakanakagugulat na sandali.
Sa ilalim ng biglang pagkidlat, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang isa sa tatlong anino ay humakbang palapit at unti-unting lumantad ang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang anino ay hindi estranghero. Ito ay si Ernesto, ang kanyang sariling kapatid na matagal nang nawala at akala nila inilamon ng kagubatan noong bata pa sila. Ngunit ang mukha ni Ernesto ay wala ng pagkakakilanlan ng pagiging tao. Ang kanyang balat ay puno ng sugat, ang mga mata ay nagliliyab sa pula, at ang kanyang mga kamay ay mahahaba, parang kandado na kayang punitin ang kahit anong madapuan. Kuya, bulong nito, ngunit ang tinig ay parang basag na salamin. Matagal na kitang hinihintay. Napaatras si Ramon, halos mawalan ng ulirat. Ang takot na naramdaman niya ay hindi na lamang dahil sa mga nilalang o sa matanda, kundi dahil sa mismong dugo niya, ang kanyang kapatid, na ngayon ay kabilang na sa dilim. At sa mga susunod na sandali, lalo siyang nilamon ng kawalan ng pag-asa. Kung ang kapatid niya ay isa na sa kanila, ano pa ang laban niya? Habang patuloy ang pagdilim ng paligid, mas lalong nagiging malinaw ang katotohanan, wala siyang kawala. Ang kagubatan mismo ay parang nagiging buhay, gumagalaw, humahabol sa kanya. Ang mga puno ay nagdidikit-dikit, isinasara ang anumang daan palabas. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang kanyang kasintahan at ang kanyang kapatid ay parehong nasa panig ng mga nilalang. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Ramon, ano ang gagawin ninyo? Mananatili ba kayo upang subukang iligtas ang mahal ninyo, kahit malinaw na isinuko na niya kayo? O tatakas kayo kahit walang kasiguraduhan kung makakalabas pa? At higit sa lahat, sa tingin ninyo ba, makakaligtas pa si Ramon sa bangungot na ito? Humahagibis ang tibok ng puso ni Ramon, parang sasabog sa sobrang bilis. Ang malamig na lupa ay lalong humihigpit sa kanyang katawan, para bang may sariling buhay na pilit siyang nilulubog. Ang tatlong anino ay lumalapit, nakangisi na parang mga hayop na naghihintay ng huling hininga ng kanilang biktima. At sa harap niya, si Liza, ang babaeng minahal niya, ay wala ng bakas ng pagkatao. Ang kulay itim na liwanag mula sa kanyang dibdib ay unti-unting bumabalot sa buong katawan, at ang nilalang nakahawig sanggol ay ngayon ay lumaki na, halos kasing laki ng bata, kumakapit sa kanyang liig na parang hindi niya nais na mahiwalay. Ramon, bulong ni Liza sa tinig na hindi na kanya, wala nang saysay ang paglaban. Isuko mo na ang lahat. Sumama ka na sa amin. Ngunit sa halip na sumuko, isang apoy ng galit ang umusbong sa loob ng dibdib ni Ramon. Ang lahat ng alaala, ang pagkawala ng kanyang kapatid na si Ernesto, ang pagtataksil ni Liza, at ang matandang bumalot sa kanila ng kasinungalingan, lahat ay naging mitsa ng kanyang galit. Sa huling lakas na natitira, isinubsob niya ang kamay sa lupa at nahawakan ang isang matalim na bato. Mabilis niyang hinugot ang sarili, pumutok ang balat ng kanyang binti mula sa pagkakahila, at buong puwersang hinampas ang bato sa kamay ng isa sa mga anino. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula rito, at sa unang pagkakataon, nakita niyang maaari palang masaktan ang mga ito. Hindi siya nag-aksaya ng oras, muli niyang inundayan ang bato hanggang sa umurong ang nilalang. Ngunit bago pa siya makatayo ng buo, humarang na sa kanya si Ernesto. Ang kapatid niyang dati niyang iniidolo, ngayon ay isang halimaw na. Kuya, basag na tinig ni Ernesto, sabay dampot sa kanyang liig gamit ang mahahabang kuko. Tayo ang magtatapos nito. Nagpupumiglas si Ramon, halos mawalan ng hininga. Ngunit sa kanyang pagtingin sa mga mata ng kapatid, may isang munting bakas ng tao pa rin doon, isang maliit na kislap ng alaala. Ernesto, tandaan mo kung sino ka. Huwag mong hayaan na lamunin ka nila, sigaw niya, kahit halos wala ng boses. Sandaling natigilan si Ernesto. Ngunit bago pa tuluyang bumalik ang alaala, biglang sumigaw ang matanda. Wala ng tao sa kanya. Isa na siya sa amin. At inihagis niya ang bote ng gayuma papunta sa dibdib ni Ernesto. Sa isang iglap, lumiyab ang buong katawan ng kapatid sa itim na apoy, at ang sigaw nito ay umalingaw sa kagubatan. Doon sinunggaban ni Ramon ang pagkakataon. Sa desperasyon, kinuha niya ang bote na nahulog mula sa matanda, basag-basag at may natitirang pulang likido. Imbes na itapon, nilaklak niya ito. Ang lasa ay parang dugo at asido, sinusunog ang kanyang lalamunan.
Ngunit kasabay ng sakit ay ang biglang pag-init ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng pula, at ang dating hirap niyang kalamnan ay napuno ng kakaibang lakas. Nagulat maging ang mga anino, pati ang matanda. Impossible. Hindi iyon para sa iyo. Ngunit huli na. Ang bagong lakas ay nagbigay kay Ramon ng kapangyarihang makalaban. Sinunggaban niya si Ernesto at ibinagsak ito sa lupa, sabay sundot ng bato sa dibdib ng kanyang kapatid. Isang nakabibinging sigaw ang umalinggaw-ngaw, at sa pagputok ng itim na apoy mula sa katawan ni Ernesto, bigla itong nagbalik sa anyong tao, payat, sugatan, at umiiyak. Kuya, patawarin mo ako, huling sambit nito bago tuluyang nawalan ng malay. Ngunit wala pang oras para magdalamhati. Si Liza, na ngayon ay halos hindi na tao, ay tumayo at nilapitan siya. Ang nilalang na kumakapit sa kanyang lieg ay naglabas na nakapangingilabot na sigaw, at ang mga anino ay muling lumapit. Ang matanda ay nakangising parang alam niyang tapos na ang lahat. Ngunit sa halip na umatras, si Ramon ay sumugod. Sa kanyang bagong lakas, itinapon niya ang mga anino isa-isa at humarap kay Liza. Kung totoo man ang lahat ng sinabi nila, hindi ako mananahimik. Nagbanggaan ang kanilang mga kamay, parang dalawang apoy na naglaban, ang itim laban sa pula. Umalingaw-ngaw ang ingay sa kagubatan, nag-uunahan ang mga kidlat sa kalangitan. Ngunit sa gitna ng labanan, nakita ni Ramon ang huling piraso ng katauhan sa mga mata ni Liza, isang patak ng luha na dumaloy bago tuluyang lamunin ng nilalang ang kanyang katawan. At sa huling paghampas ng lakas mula sa gayuma, ibinaon ni Ramon ang bato sa dibdib ni Liza. Sumabog ang liwanag, napunit ang hangin, at ang nilalang sa liig niya ay naglaho sa isang nakabibinging hiyaw. Ang mga anino ay nagkadurog-durog na parang abo, at ang matanda ay napahiga, naghihingalo. Ngunit ang huling nakagugulat, nang akala ni Ramon ay tapos na, ang bote ng gayuma ay muling lumitaw sa kanyang kamay, puno pa ng pulang likido. At sa kanyang mga mata na ngayon ay nagliliyab sa pula, nakita niyang hindi pa tapos ang lahat. Mga kaibigan, sa tingin niyo ba si Ramon pa rin ba ito? O isa na siya sa kanila? Humihingal si Ramon, halos hindi makapaniwala sa katahimikan na bumalot sa kagubatan matapos ang nakamamatay na labanan. Ang mga aninong kanina lamang ay halos lumamon sa kanyang kaluluwa, ay naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Ang matandang nagpakilala bilang tagapangalaga ng gayuma ay nakahandusay, walang buhay, at ang mga mata ay nakadilat na wari ayaw pa ring tanggapin ang kanyang pagkatalo. Si Ernesto naman ay nakahiga sa malamig na lupa, payapa ang mukha, ngunit maputla, tila bang ibinalik lamang sandali ng kapalaran upang makita ang kanyang kapatid bago tuluyang bawiin ng gabi. Lumuhod si Ramon sa tabi nito, hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang kapatid. Patawad, bunso, mahina niyang sambit, at sa unang pagkakataon, dumaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung iyon ba ay dahil sa galit, sakit, o dahil sa pagkakabawi ng munting piraso ng kanilang samahan kahit sa huling sandali. Ngunit isang bagay ang tiyak, wala na siyang kapatid na makakasama sa kinabukasan. Si Liza naman, ang babaeng minahal niya ng buong puso, ay wala nang natira kundi abo at abo lamang. Ngunit sa alaala ni Ramon, malinaw pa rin ang huling luha na nakita niya sa mga mata nito. Isang patunay na kahit panaangkin ang dilim, may bahagi pa rin ang pagkatao niyang lumaban hanggang sa huli. Ang iniwan nito ay sugat na alam niyang hindi na maghihilom kahit kailan. Unti-unting nagbalik ang normal na anyo ng kagubatan, ang mga ibon ay muling nag-ingay, ang hangin ay humaplos na tila ba walang nangyari. Ngunit alam ni Ramon na hindi iyon ang katapusan. Dahil sa kanyang palad, muling sumulpot ang bote ng gayuma. Buo, kumikislap at puno ng mapulang likido na wari naghihintay lang na muling buksan. Tinignan niya ito ng matagal, nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang hindi iyon basta ordinaryong bote. Ang kapangyarihan na nilalaman nito ay kayang sumira o magligtas, ngunit higit sa lahat, kayang lamunin ang sinumang bibigyang tukso. Gusto niyang durugin ito, itapon, sunugin, ngunit sa tuwing iisipin niyang gawin iyon, para bang may boses na bumubulong sa kanyang isip, kailangan mo pa ako. Hindi pa tapos ang lahat. Nang tuluyan ng sumikat ang araw, dinala ni Ramon ang katawan ng kanyang kapatid palabas ng kagubatan. Mabigat ang bawat hakbang,
hindi lamang dahil sa bigat ng katawan ni Ernesto, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nangyari. Pagdating sa baryo, sinalubong siya ng mga tao, nagtatanong, naguguluhan at natatakot. Wala siyang masabi. Tanging katahimikan at luha lang ang kanyang maibabahagi. Ipinaglibing nila si Ernesto sa tabi ng kanilang mga magulang. Tahimik na gabi, walang dasal na buo, tanging ang iyak ng iilang nakakita ng nangyari. Si Ramon ay nakatayo lang, hawak pa rin ang bote ng gayuma na nakatago sa kanyang bulsa. Walang sinuman ang nakakaalam, ni manghihinala, na siya ang nagdala ng kapangyarihang iyon palabas ng kagubatan. Lumipas ang ilang araw, tila bumalik ang lahat sa normal. Ang mga tao sa baryo ay muling namuhay na parang walang nangyari, ngunit hindi si Ramon. Sa bawat gabi, sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang imahe ni Liza, nakangiti, ngunit may bakas ng itim na liwanag sa kanyang dibdib. At palagi niyang naririnig ang bulong, "Sumama ka na sa amin." Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang higaan, inilabas niya ang bote ng gayuma. Sa ilalim ng buwan, kumikislap ito na parang may sariling buhay. Pinilit niyang hindi tumingin, ngunit lalo lamang siyang natutukso. Kung sisirain ko ito, baka tuluyang matapos na, bulong niya sa sarili. Ngunit kasabay noon, narinig niya ang tinig ni Ernesto, mahinang boses na parang nanggagaling sa bote. "Kuya, huwag mong hayaang ikaw naman ang lamunin." Nalaglag ang bote mula sa kanyang kamay, gumulong sa sahig, at tumigil sa may bintana. Sa sandaling iyon, biglang tumahimik ang buong paligid. Wala nang tunog ng kuliglig, wala nang ihip ng hangin. Tanging tibok lang ng kanyang puso ang naririnig niya. Nang dahan-dahan siyang yumuko upang damputin ito, napansin niyang may anino sa likod ng bintana, anyo ng isang babae, nakatayo at nakatitig sa kanya. Nang idinilat niya ng buo ang kanyang mga mata, wala na roon ang anino. Ngunit ang bote ay wala na rin. Mga kaibigan, sa tingin niyo ba ay tapos na ang lahat? O nagsisimula pa lang ang tunay na bangungot ni Ramon? Iwan ninyo ang inyong mga sagot sa comments. Sa tingin niyo ba, kaya pa niyang takasan ang sumpa ng gayuma, o siya na ang susunod na magiging alipin ng dilim? Gusto niyo bang marinig ang kasunod ng kwentong ito?